Hoy, hoy, hoy! Kamusta ka dyan? Kung gusto mong maging swerte ngayong 2026, tama ang pinanood mo. Pero bago ang lahat, comment muna, ready na ko sa swerte 2026 para i-bless ng algorithm at ng universe. Ang video na to ay tungkol sa dapat iwasan sa 2026. Kasi kahit anong galing mo, kahit anong sipag mo, kung mali ang galaw mo, bye swerte. So panoorin mo hanggang dulo ha, kasi yung last part, dun madalas nadadapa ang karamihan. Unang-una sa listahan, iwasan ang sobrang reklamo. Oo na, gets namin, mainit, traffic, mahal bilihin, ex mo pa rin ang topic sa inuman. Pero alam mo ba na sa Feng Shui at energy beliefs, ang reklamo ay parang magnet ng kamalasan? Kapag puro rant ka ng rant, parang sinasabi mo sa universe, hello po, gusto ko pa ng problema. Sa comment section, tapusin mo to. Ngayong 2026, iiwasan ko na ang promise ha. Babasahin ko yan spiritually. Next, iwasan ang makalat na bahay at kwarto. Hindi ito sermon ng nanay mo ha. Pero sa Feng Shui, ang kalat yan bara ng swerte. Yung swerte mo gusto pumasok. Pero pagpasok niya, ay ang kalat, balik na lang ako next year. Lalo na, sirang gamit-damit na di nakasya. Oo, alam kong umaasa ka pa. Mga gamit na may bad memories. Tip, bago mag 2026, mag-declutter ka. Hindi lang bahay ang lilinis, pati buhay mo. Heart react kung guilty ka dito. Pangatlo, iwasan ang biglaang desisyon, lalo na sa pera at relasyon. 2026 ay year na. Mag-isip muna bago kumilos, hindi pwedeng bahala na YOLO. Deserve ko to kahit wala ka ng budget. Kung may bibilhin ka, tanungin mo sarili mo. Kailangan ko ba? To o gusto ko lang? Comment. Sa 2026, magiging wise na ko sa ayusin natin ang energy mo dyan. Next, iwasan ang toxic na tao. Alam mo to, yung taong laging kontra, laging may niga-comment, laging kinu-question ang pangarap mo. Sa Feng Shui ng buhay, ang maling tao ay energy vampire. Sisipsipin nila ang swerte mo tapos ikaw pa ang mauubos. Hindi mo kailangan i-cut off lahat. Pero pwede mong ilimit ang access nila sa buhay mo. Kung may taong pumasok sa isip mo ngayon, smile ka lang. Alam mo na yan. Ito ang masakit. Iwasan ang procrastination. Yung mamaya na, next week na, sa January na lang. Plot twist, hindi nag-aantay ang swerte. 2026 favors people na. Kumikilos sumusubok kahit takot, umaandar. At kung handa ka na sa swerte, ito ang challenge ko sa'yo. After mo mapanood to, gumawa ka ng isang maliit na action comment mo. Done! Kapag nagawa mo na iba ang swerte ng gumagalaw. Next, iwasan ang paghawak sa nakaraan. Ex mo, past failures, mga maling desisyon. Hindi sila sasama sa 2026 mo. Sa energy belief, ang taong hindi bumibitaw sa lumang sakit ay hirap makatanggap ng bagong biyaya. Sabihin mo ngayon, salamat sa lesson pero move on na tayo. Kung agree ka, tapos mo to sa comment, pinipili ko ang ngayong 2026. At ang pinaka-importante sa lahat, iwasan ang kawalan ng gratitude. Kahit konti pa lang ang meron ka, magpasalamat ka. Kasi ang pasasalamat ay signal sa universe na ready na ako sa mas marami. Kaya bago tayo magtapos, comment ka ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo ngayon. At kung nakatulong ang video na to, like, subscribe, bell notification para sa mas maraming swerte, kalog at positive vibes ngayong 2026. Ito ang Squawk TV at tandaan mo, ang swerte ay hindi hinahanap, iniiwasan ang mawawala nito. Kita-kits sa next video mga ka-Squawk.